yung mga layunin nila ay para sa tao. Para sa serbisyong maganda para sa tao. Bakit ayaw mong ipatupad ng sang-ayon doon sa layunin? Yun ang gusto kong yun ang gusto kong bulat-latin. Yun ang Ipatupad. gusto kong tawagin silang lahat. Kasi Oho. kahit na marunong kang gumawa ng batas, Ayaw naman pagkatapos itupad. mo namang ginawa, hindi mo naman ipatutupad ng maayos. So yung Parang pagpapatupad ng maayos kasing halaga ng paggawa ng kung magandang hindi man batas. mas mahalaga kaysa sa paggawa ng batas. Yun ang gusto ko sabihin. Ay, magaling. Alam niyo, sa dami na nababasa natin sa balita about political proposals, yun, implementation pala ang isang malaking problema. Oh, puro sila pangako. Ito yung gagawin ko, ito yung gagawin Yes, ho. ko. O nga, nagawa nga niya. O, paano yung pagpapatupad nun? Binantayan niya ba? O, kamukha ng halimbawa, yung PNP law natin, Wilson. Ito Yes, sir. maliwanag na, ano ba yung sinasabi ng batas ng PNP? Yes, sir. Oho. Yung pulis, kasama na yung kanilang chief PNP, Oho. dapat nasa labas kayo, nasa field kayo. Oho. Because of the patrolling function of the policemen, hindi kayo dapat nasa kampo. Ang tanong ko sa iyo, Yes, sir. kung ang layunin ng batas ay para yung mga pulis ay nasa kalsada, sa lahat ng sa public, sa field, Yes, sir. bakit meron silang kampo? Ano ibig sabihin nun? Oho. Hindi ka dapat magkampo. Yung siguro yung nando sa opisina ninyo, Yun mga lang. non-police employees, Mga secretarial. mga secretary, mga Yes. office staff, pero yung mga pulis, hindi dapat nandun sa kampo. Alam mo ba kung ilan ang nasa kampo ngayon? Ilang percent ho, sir? 80% na nasa kampo. Kaya pala, 20% ang nasa labas. kaya pala lumalaki sila sa katawan nila. Nasa Lumalaki yan kampo. dyan. Yes. O, pero anong nangyayari sa paligid natin? Kaya pala, Nasisecure ba natin ang protection at seguridad ng ating mamamayan? kaya pala masama Hindi na executive naman order. natutupad. Hindi natutupad ang layunin ng batas. Sa Kaya, labas kayo lahat kanya. Yung oho, oho. visibility, kailangan nandiyan kayo. Eh, bakit 80% nasa kampo? Sagutin mo ako dyan. Grabe. Kaya pala, sir, Oh, nakita ko kagabi may pinakita sa Pasig, nasa motorsiklo, pinatay ng 2 kriminal, ninakaw yung motor. Bad executive order, tama. Maganda yung mga reforma na isinusulong ninyo, Congressman Marcoleta. May tanong naman dito, sir. Ano ang magagawa natin naman daw para sa kasi this week daw ho is mental health week and also cooperative week. Sa health issue, may complaint yung mga ibang sektor ho. Yung bilyon-bilyon na pera sa PhilHealth, ililipat daw sa gobyerno, nagagalit ang mga obispo, nagagalit yung mga ibang NGO. Anong pananaw ninyo? May kaso sa Supreme Court pa to stop it. eh yun nga, may kaugnay din na naman sa pagpapatupad eh. Puro sa Oho. pagpapatupad ang pinag-uusapan natin. Yes, sir. Yung PhilHealth, Yes. kasiguruhan yan sa kalusugan ng lahat ng mamamayan. Oho. Kaya nga nagtalaga tayo ng pondo para ganun tugunan. Para sa ganun, sa lahat ng pangangailangan pangkalusugan, Oho. pangmedisina ng ating mga kababayan, pang-ospital, kahit papano'y matutukan. Oho. Eh bakit? Itanong natin sa kanila, bakit inipon ninyo yung pera na yan? At pagkatapos hindi nyo nagasta, ang daming utang ng PhilHealth sa mga ospital na dapat sana nakatutok sa pangangailangan pangkalusugan ng mamamayan, ba't nyo inipon yan? At pagkatapos, isosoli nyo sa treasury. Saan ka naman nakakitang ganun? Eh para sa tao talaga yun eh. Itinakda ng Kongreso yun para sa hindi para sa kung ano-ano. Oho. Ito'y para sa kalusugan, distinguido yun. Ganun ang ibig sabihin na, alam mo, Yes, sir. itemize. Ibig sabihin, huwag mo nga alisin dyan. Huwag mong iibahin ang qualification niyan. Huwag mong iibahin ang pagkagamit niyan. Nakalagay lamang dyan sa pangkalusugan. O paano ang pagpapatupad? Sablay na naman. Tama, tama. O yung kooperatiba, Oho. anong koneksyon ng pagpapatupad? Paano mong ipatutupad yung Oho. cooperative law na nagawa? Oho. Alam mo, yan ang pinakamatandang batas sigurong alam ko eh. Palagay ko Oho. 40 years ago, Oho. yung Cooperative Act ay nagawa na ng ating bansa. Mayroon na noon. Ano yung layunin? Ano yung layunin? Palagi ako doon sa layunin, Yes, Wilson. sir. Yes, sir. The object and declared policy of the law Yes, sir. ay strengthen yung ating mga cooperative sapagkat sila'y nasa forefront nung pagpapalakas ng ating economy. Malaking bagay sila. Hindi sila pwedeng itsapuera. Ang laki ng gagampanan na role ng mga cooperatives sapagkat yan ay nakadikit sa pangkabuhayan ng ating bansa. Productivity, ipataasin mo. Yes, sir. Paano makakaganap yung cooperative, yung ating opisina ng cooperative? Magkano ba yung budget niya? Kulang pang-regulate. May regulatory function, meron pa siyang promotion function. Sa regulatory lang, hindi niya na kayang regulate dahil wala kung konti ang pondo niya. Paano niya ipopromote ang interest ng cooperative? Sa mga tweed,
pati yung interest ng cooperative movement in this country, Oho. hindi napapansin. Sapagkat yung pagpapatupad, walang nagbabantay, Wilson. Oho, Nakita oho. mo, lahat nito may kaugnayan sa pagpapatupad o hindi pagpapatupad ng mga batas na ginawa namin. Nakakalungkot. Kaya dapat natutulog yata yung mga ibang politiko natin. Kaya mabuti na i-raise ninyo ito mga issue. Sir, may tanong pa dito ho, isang journalist ho. Dali lang ho, may tanong siya. Marami nanonood ho sa FB Live, saka sa, sandali atin lang ko lang ho. Ang tanong dito ho, please kindly ask Congressman Marcoleta, mapupush po ba ang gusto ng ibang mga politiko sa lower house and Senado na i-impeach daw laban kay COMELEC Chairman George Garcia? If so, on what grounds ma-impeach? Tinanong ito ng dalawang journalist watching us Facebook Live now, Congressman Dante Marcoleta. Pero dapat siguro sabihin nila ano ba yung mga grounds kasi Yes. ang mga grounds para sa isang impeachable officer, ang isa, culpable violation of the Constitution. Yun ang grounds. Yes. Merong bribery, merong treason, and other high crimes. Ngayon, kailangan palitawin nila. Hindi lamang allegation. Allegations are not evidence. So, kung meron silang ebidensya, baka sakaling pumwede. Pero kinakailangan tingnan natin yung substansya. Tingnan natin kung yung ebidensya ay meron talaga. Kasi kung wala naman talaga, alam kung hindi po pwedeng mag-impeach ka ng isang impeachable officer kung wala namang valid grounds. Napakagaling niyang abogado din Congressman Marcoleta. Actually, may nagtatanong dito pa na bakit ngayon lang daw kayo tumakbo kasi mas matalino daw kayo than many of our senators. Sabi ng isang young journalist watching us. Siguro may kanya-kanyang panahon tayo, Wilson. Kagaya ngayon. Ito na ang pagkakataon, makapunta uli ako rito kasi nakita ko yung pandesal mo at meron ka pang hopya. Yes, sir. Napakagandang pagkakataon. Kanina pa ako pagkagat-kagat ng hopya. Pasensya ka na. Yes, sir. Handmade ito. Hindi to gawa ng makina. Gawa to ng mga panadero natin. Nakita ko nga malayo dun sa hopyang tipas ito Thank you, ho. Sir, may iba tayo para one light question naman. May nagtanong dito, panadero namin, nag-text. Pakitanong naman kay Congressman Dante Marcoleta, anong probinsya nila, taga saan sila, and ano ang paboritong palaman niya sa pandesal daw? Sabi ng isang panadero namin, yung matandang panadero natin. Taga Panikitarlac po ako. Wow! Ang totoo po, dahil sa hirap ng buhay ko, nung kami nagsimula, dahil ako po ay napanganak sa isang barangay na mahirap, ang aking ama po ay magsasaka. Wow! Galing nyo. Ang pandesal po ay luxury na po sa amin. Wow. At kung sinasabi po nila anong palaman ang gusto ko, hindi po ako nasanay sa palaman, wala pong palaman yung namin. Basta may pandesal, okay na po sa akin. Kape. Kung minsan kahit wala na pong kape, basta may pandesal ka lang, okay na po yun. Ay, wow. Kung may kape ka, bonus na po yun. At kung meron kang palaman, dalawang bonus na po yun. Inspiring pala ang buhay ninyo. Hindi kayo katulad ng mga ibang politiko natin na anak ng hasendero, anak ng mga politiko, apo ng politiko. Very inspiring ang buhay nyo. Paano kayo naging successful na naging sikat na abogado and magaling na legislator? Anong ginawa ninyo? Nandun po sa pagtitiyaga, sa pagsisikap po. At kahit ano pong mangyari, pilitin po niyong makapag-aral sapagkat yun po talaga yung tuntungan para po kayo'y makaakyat sa inyong patutunguhan. Parang hagdanan po yan, Wilson. Kailangan po kahit na medyo mahirap. Pero huwag kayong susuko. Ilaban po ninyo. At nakakaasa po ako sapagkat lalo na po kung meron kayong paniwala sa Diyos. At gano'n naman po tayo, religyoso tayong pare-pareho. Alam ko po sa pagtityaga, pagsisikap, ay talaga pong makukuha nyo po ang minimithi ninyo sa inyong buhay. Gano'n po ang aking naging pasimula. Nakita ko, pinupuri kayo na mapagaling kayo. Opo, ako po ay nasurpresa sapagkat katapos po na naipile ko yung aking COC, ay nakatanggap po ako ng text message mula sa staff ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kung po pwede po ay pumunta po ako sa isang lugar na isa pong very modest restaurant. Malapit lang naman po, sabi po ng Waze, mga 10 minutes lang. Wow. Sabi niya kung may time ka lang naman, baka gusto mong magkita naman tayo.